Halos maputulan ng hininga si Liana nang makita niyang naiiyak na lumabas ng opisina ng kanilang boss ang kanyang katrabaho na si Marcy. Sigurado siya na mainit na naman ang ulo ni Mr. Rover kaya hindi niya mapigilan na makaramdam din ng takot. Wala siyang magawa kung hindi ang panoorin lang si Marcy na maglakad papalapit sa mga lamesa nila. Kahit ang ibang mga empleyado sa team nila ay pasimple rin na binabatuhan ng tingin, si Marcy asiguradong kinaaawaan din dahil siguradong napagalitan ito. Ibabalik na lang sana ni Liana ang kanyang paningin sa harapan ng kanyang laptop, pero automatikong huminto ang tibok ng puso niya nang tawagin ni Marcy ang pangalan niya. Pinapatawag ka ni Boss Liana. Gusto ka rin niyang makausap. Hihikbi-hikbi na sabi ng babae sa kanya. Parang gustong matakasan ng kaluluwa si Liana ng mga sandaling yon. Kumabog ng doble-doble ang dibdib niya dahil hindi niya akalain na ipapatawag din siya ng boss nilang mas terror pa yata kay Miss Minchin. Pero kung sa bagay, inaasahan na rin naman ni Liana na tatawagin siya ng binata. Gusto niya lang talagang paasahin ang sarili niya na magkakaroon ng kahit na isang araw sa opisina na hindi siya ipapatawag ng lalaki. Ngunit alam niyang niloloko lang niya ang sarili at mananatiling pangarap na lang yun. Nasa kanya ang mata ng kanyang mga katrabaho nang dahan-dahan na siyang tumayo sa kanyang upuan at nagsimula ng maglakad papunta sa opisina ng kanyang boss. Bumuga muna siya ng malalim na hininga bago kumatok ng mahihina sa nakasaradong pintuan nito. Come in. Mas malamig pa yata sa yelo ang boses ng lalaki nang magsalita ito sa loob. Hinanda naman agad ni Liana ang kanyang sarili nang unti-unti niya nang binuksan ang pintuan ng opisina nito. Kakapasok pa lang niya sa loob, lumipad na agad patungo sa kanya ang isang folder. Automatikong napapikit na lang siya, lalo na nang tumama yun sa kanyang dibdib. Nagmagmulat siya ng mga mata, lumilipad na sa paligid niya ang laman ng mga papel ng folder na yon. Sabi ko na nga ba't papalpa ka na naman sa trabaho mo? Hindi mo ba talaga kayang sundin ang sinasabi ko? Bakit hindi mo na-close ang deal sa mga Vasquez? Walang pirma ang mga dokumento na yan. Pinapainit mo ba talaga ang ulo ko? Bulyaw sa kanya ng kanyang boss. Kahit nangingilig ang boses ni Liana, pinilit pa rin niyang sumagot. Sorry sir. Nagbago raw po kasi ang isip ni Miss Vasquez. Hindi ko na po siya napilit dahil umalis na rin po siya agad. Nakayuko niyang wika. Hindi niya masalubong ang mga mata ng binata dahil dumodoble ang takot at kaba niya sa tuwing nagsasalubong ang kanilang mga mata. Ganon-ganon na lang ba yun, ha? 3 buwan kong niligaw-ligawan ng Vasquez na yon. Pero simpleng pagpapapirma lang ng dokumento, hindi mo nagawa. Sinasabotahe mo ba ako, Liana? Mabilis at sunod-sunod na pag-iling ang sinagot ni Liana sa kanyang boss. Hindi ho, sir. Hindi ko po yun magagawa. Nagbago lang po talaga ang isip ni Miss Vasquez. Kasi ang sabi niya, nangako po kayo na sasamahan niyo siya sa vacation trip niya papuntang Boracay ngayong linggo. Pero hindi na raw po kayo nagparamdam sa kanya matapos niyang umuo sa deal niyo. And you're blaming this to me? Napayuko na lang ulit si Liana nang makita niya na tumayo na ang binata sa swivel chair nito. Rinig na rinig niya ang mabibigat na hakbang ng boss niya kung saan ay alam niyang papalapit ito sa pwesto niya. Lihim na lang niyang nahawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay at saka napalunok ng laway. Hindi naman siya natatakot sa lalaki. Talagang hindi niya lang mapigilan na hindi kabahan.
Kahit kailan naman ay hindi siya nito sinaktan ng pisikal. May pagkakataon lang na mas madalas siyang magtaas ng boses sa kanya, lalo na kapag galit. Maya-maya pa, nahigit na nga ni Liana ang kanyang sariling hininga nang makalapit na ang kanyang boss sa kanya. Hinawi nito ang buhok na tumatabon sa kanyang mukha mula sa kanyang pagkakayuko. Ramdam niya ang init ng balat nito na humahaplos sa kanyang pisngi. Bakit hindi mo pa aminin na sinasabotahe mo ko? Bakit? Dahil ba nagsiselos ka? Dahil sa loob ng 3 buwan, siya lang ang lagi kong kasama? Hindi ho ako nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Agad niya pang pagtanggi kahit medyo nauutal. I don't know. Ikaw ang makakasagot niyan. But I have a feeling na nagsiselos ka sa kanya. Hindi po talaga, sir. Madiin niyang sagot. Nakita niya na lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng kanyang boss nang walang pagdadalawang isip niya itong sinagot. Diretso pa rin ito na nakikipagtitigan sa kanyang mga mata. Nang tuluyan na itong umatras papalayo sa kanya, doon pa lang siya medyo nakahinga ng maluwag. Okay, hindi kung hindi. Pumunta ka sa kondo mamaya. I'm expecting you later. Alam mo naman na siguro kung anong mangyayari. Napalunok siya ng laway. Pasensya na ho, pero baka pwedeng sa ibang araw na lang. Kailangan ko kasing umuwi agad mamaya eh. May mahalaga lang ho akong inaasikaso. Kahit alam ni Liana na malabong pumayag ang binata, naglakas loob pa rin siyang sabihin yon. Pero mukhang mas gusto na lang niyang bawiin ang sinabi dahil kitang-kita na naman niya sa mukha ng boss niya ang pagtiim ng bagang nito na para bang hindi talaga nito nagustuhan ang pagtanggi niya. Hindi ikaw ang masusunod sa ating dalawa, Liana. Alam mo yan. Baka naman nakalimutan mo na kung anong ipinangako mo sa akin. Gusto mo bang ipaalala ko yun sa'yo ngayon? Hindi naman ako nakakalimot. Kaya lang, kailangan ko lang talagang umuwi ngayon ng mas maaga. May emergency lang ako. I don't care kung may emergency ka. Kung kailangan mong i-cancel yan, i-cancel mo. Wala akong pakialam sa mga personal mong lakad. Kung gusto mong mapuntahan ang lakad mo na yan, file your resignation letter now. Halata sa boses ng boss niya na hindi ito nagbibiro sa sinabi. Kaya naman mas lalong kinabahan si Liana. Ramdam niya ang pamumutla ng mukha niya bago sunod-sunod na umiling. Huwag po sir, kailangan ko lang po talaga ng trabahong to. Yun naman pala eh. So kapag sinabi ko na kailangan kita mamaya, kailangan mo kong puntahan. Ano man ang mangyari. No more excuses. Alam mong walang nakakapigil sa akin, Liana. Kitang-kita ni Liana na walang kaemo-emosyon ang mga mata ng boss niya habang sinasabi niya ang mga kataga na yon. Parang may kung anong yumuyurak sa puso niya na talaga namang nasasaktan siya pero pinipigilan niya lang. Gusto niyang maiyak sa harapan nito pero hindi niya magawa. Ayaw kasi ni Liana na ipakita rito na mahina siya at naaapektuhan siya sa mga ikinikilos nito. Kaya hanggat kaya niya, ipapakita niyang malakas siya. Nagtaas noo muna siya bago sumagot sa lalaki. Okay sir, expect me later. Pupuntahan po kita. Good. Mabuti naman at madali kang kausap. Wala nang sinabi pa si Liana sa lalaki, lalo na nang tumalikod na ito sa kanya at saka bumalik na ulit sa pagkakaupo nito sa lamesa. Bago siya lumabas ay sinimot niya muna ang mga papel na nagkalat at saka tuluyan ng umalis doon. Imbis na dumiretso siya sa kanyang lamesa, pumunta muna siya sa banyo. Nagkulong siya sa isang cubicle roon at saka tahimik na umiyak.
Akala niya ay walang makakaalam na umiyak siya. Pero paglabas pa lang niya ng cubicle, naabutan niya na roon ng kaibigan niyang si Shania na taga-ibang department. Mukhang hindi lang pala sinasadya na nagkasabay sila sa banyo dahil pareho silang nagkagulatan. Sinubukan niyang yumuko sana para umiwas dito ng tingin pero huli na. Nilapitan na siya agad ni Shania. "Friend, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak?" Wala to. Napuwing lang ako, pagsisinungaling ni Liana. Puwing? Wala ngang alikabok dito sa kumpanya. Wait, wag mong sabihin na dahil na naman sa kanya kaya ka ganyan. Kahit gusto niyang tumanggi, hindi na rin naman niya magagawa dahil matagal na siyang kilala ni Shania. Mahuhuli at mahuhuli siya nito sa pagsisinungaling niya. Kahit ano pa yatang dahilan ng sabihin niya rito, ay hindi ito maniniwala sa kanya. Akala niya ay tapos na rin ang pagpatak ng luha niya, pero nagkamali siya roon. Muli na namang bumuhos ang luha niya na naging dahilan kung bakit siya mabilis na niyakap ng kaibigan. Tinapik-tapik pa nito ang likod niya na para bang makakatulong yun para gumaan ang kanyang mabigat na kalooban. "Kaya mo pa ba, friend? Bakit ba kasi hindi ka pa mag-resign eh? Halata naman na pinapahirapan ka lang talaga niya." Sunod-sunod siyang umiling at saka nagsalita kahit na patuloy pa rin na humihikbi. "Alam mo naman na hindi ko kakayanin kapag pati itong trabaho ko nawala sa akin. Paano na lang yung mga gastusin ko? Alam mo naman na ako na lang ang inaasahan ni Mama. Kapag umalis ako rito, magba-back to zero na naman ako. Pipila ng pagkahaba-haba at maghihintay ng tawag na wala namang kasiguraduhan." "Pero pinapahirapan ka niya araw-araw." Laban na sagot ng kaibigan niya. "Lagi niyang pinapaulit yung mga proposal mo na wala namang mali. At saka, balita ko, lagi ka niya pinapapunda sa condo unit niya. Kahit tapos na ang trabaho mo at kahit late na. Anong ginagawa niya sa'yo ron? Inuutusan. Magpapaluto ng pagkain niya. Baka naman ginagawa kanyang personal na alalay." Lumayo siya ng konti mula sa pagkakayakap ng kaibigan niya at saka pilit na pinapahid ang luha na kumakawala pa rin sa mga mata niya. Umiling siya bilang sagot niya. Hindi niya pwedeng sabihin kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa tuwing pumupunta siya sa bahay ng boss nila. Kailangan ay manatiling lihim niya lang yon sa kanyang sarili kahit na anong mangyari. "Nako, wag mo na nga pagtakpan yung boss natin. For sure naman, ginagawa ka talaga niyang alalay sa kondo niya. Walang hiya talagang lalaking yun eh. Gaya ng sinabi ko, alam kong sinasadya niya lang ang pagpapahirap niya sa'yo. Baka nga ginagantihan ka lang talaga niya eh." "Huwag ka na magalit sa kanya, Shania. Wala siyang kasalanan dito. Ako naman na nagpumilit sa kanya na huwag niya akong tanggalan ng trabaho eh. Mahinahon niyang pagtatanggol pa rin dahil yun naman talaga ang totoo. Kaya nga hayan eh. Kaya ang lakas ng loob niya na saktan na lang lagi ang damdamin mo. Ang kapal ng mukha. Kung umasta siya, para bang wala kayong pinagsamahan." Ramdam niya ang panggigigil ng kaibigan niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. "Tama na. Baka may makarinig pa sa mga pinagsasabi mo. Madami ka pa nang wala sa oras." Pagpapahinahon niya sa kaibigan. Nakakagigil kasi talaga siya eh. Halata sa boses ng kaibigan niya na galit ito sa boss nilang si Rover. Pero kahit ganun, hindi na lang niya ginatungan pa ang sinabi ng kaibigan. Katulad ng araw-araw na nangyayari sa buhay ni Liana sa tuwing out niya na sa trabaho, papara siya ng taxi para magpahatid sa condo unit ng kanyang boss. Habang nasa biyahe, malayo lang tingin niya sa labas. Hindi niya maiwasan na alalahanin ng mga nakaraan nila ni Rover noong magkasintahan pa lang sila. Tama, magkasintahan sila dati pero nauwi lang sa hindi magandang hiwalayan ng relasyon nila dahil lang sa isang maling akala. Hindi na nagawa pang ipagtanggol ni Liana ang sarili sa mga akusasyon sa kanya ni Rover
kaya naman nauwi talaga yon sa hiwalayan. Masyado nang nabalot ng galit si Rover, kaya hindi na niya nagawa pang magpaliwanag dito ng maayos. Pinaniwalaan na nito ang mga gusto lang nitong paniwalaan. And eventually, hinayaan niya na lang yon na tinanggap ang mga bintang nito sa kanya. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ng mga panahon na yon, ay yung hindi siya natanggal sa trabaho sa kumpanya nito. Maya-maya pa, habang nakatanaw lang sa labas ng bintana ng taxi, bigla siyang may naalala. Kinuha niya ang cellphone niya sa loob ng kanyang bag. Nag-type siya roon at pinaalam niya na malilate siya ng uwi. Alam niyang wala rin naman siyang matatanggap na reply, kaya ibinalik niya na ulit ang phone niya sa bag niya. Mga ilang minuto pa ang lumipas, dumating na siya sa condo unit ng boss niya. Dahil pamilyar na siya roon, dire-diretso na siyang pumasok sa loob noon ng walang katok-katok. Hindi nakabukas ang lahat ng ilaw nang pumasok siya. Tanging dim lang ang ilaw ng paligid, pero sapat na ang liwanag na yon para makita niya ang anino at figura ng lalaking nakaupo sa may sofa habang naka-spread pa ang dalawang kamay nito sa head couch. Kahit hindi nakikita ng malinaw ni Liana, alam niya nakatiting ng diretso sa kanya ang boss niya na si Rover. "You're 5 minutes late." Malamig na naman ang tinig ng binata. Traffic kasi. Pasensya." Agad na paghingi ni Lianang ng paumanhin. At gusto mong maniwala ko dyan? Baka naman may iba ka pang dinaanan na iba. Ibang lalaki perhaps. Lihim na naman na naikuyom ni Liana ang kanyang mga kamay. Kahit ano pa yatang paliwanag sabihin niya rito, hindi ito maniniwala sa kanya. Pero wala naman akong pakialam. Ang mahalaga, dumating ka pa rin at sumunod ka sa usapan natin. Pagdudugtong pa ng binata nang hindi siya magsalita. So, ano? Ano pang hinihintay mo? Maghubad ka na. Umigting ang panga ni Liana, pero sa huli, hindi na siya nangimi pa nang dahan-dahan niya nang abutin ang butones ng suot niyang blouse. Dahil halos araw-araw naman nila itong ginagawa ng binata, kahit noong dati pa, hindi na bago sa kanya yon. Wala siyang nararamdaman na kahit ano, basta ang tanging alam niya lang, kahit masama ang loob niya, nagugustuhan pa rin naman niya ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Doon na lang kasi niya nararamdaman ang init na pinapalasap sa kanya ng boss niya, o to be specific, ng dati niyang kasintahan. Binato niya lang kung saan ang suot niyang blouse nang mahubad niya na yon. Aabutin na rin niya sana ang bra niya, pero hindi yun natuloy dahil nakita niya na ang mabilis na pagtayo ni Rover sa inuupuan nito at saka siya agad na nilapitan. Marahas na hinila nito ang kanyang braso at saka siya nito marahas na isinandal sa pader. Dahil tanging bra na lang ang suot niya at wala ng tela na tumatabon sa kanyang likod, ramdam na ramdam tuloy niya ang lamig ng pader. Matalim na tinitigan ni Rover ang mga mata ni Liana hanggang sa tuluyan na siyang napapikit nang sabi-sabi na ng halik ng binata ang kanyang labi. Para na naman siyang nalulunod sa halik ng boss niya dahil para na naman itong sabik na sabik at uhaw na uhaw. Para isang itong haring leon habang siya ay maliit na pusa na kayang-kaya nitong sakmalin at kainin ng buo. Pilit niyang sinasara ang bibig at iniiwas ang mukha para sana sumagap ng konting hangin dahil pakiramdam niya ay mapuputulan na siya ng hininga. Pero hindi siya makawala. Hawak-hawak na ngayon ng boss niya ang kanyang baba at mas lalong pinalalim ang halik. Kinagat pa nito ang pang-ibabang labi niya. Mahina lang yun subalit bumuka ang kanyang bibig sa sensasyong dumaloy sa kaibuturan ng kanyang sistema. Ramdam din niya ngayon ang dila ng boss niya na pumasok sa loob ng bibig niya at tila hinahanap ang dila niya. Tinugon din niya ang pagiging sabik ng binata. Kahit ibang-iba ang pinaparamdam ng boss niya sa paraan ng pagroromansa nito, kesa sa naranasan niya noon,
Hindi niya maitatanggi na talagang hinahanap-hanap din niya ang init na yon na si Rover lang ang tanging nagpaparanas sa kanya. Walang pag-iingat ang bawat hagod ng labi ni Rover sa kanyang bibig. Sabik na halik yon na alam niyang may kasamang panggigigil at galit sa kanya. Na alam niya kung saan nagmumula. Mahilo-hilo siya sa bilis nito at sa mga halik na ibinibigay sa kanya ng boss niya. Hindi nagtagal, tuluyan na rin itong nagsawa sa labi niya hanggang sa maramdaman na rin niya ang pagbaba ng labi nito sa kanyang pisngi. Kumiskis roon saglit bago nagpatuloy pababa sa kanyang leeg. Kumagat pa ito roon at dumila hanggang sa hindi nakapagpigil at sinipsip na yon na parang vampira. Napaungol ng tahimik si Liana habang kagat-kagat ang kanyang ibabang labi para pigilan na mapahalinghing dahil sa sarap na ipinaparanas sa kanya ni Rover. Tila hindi na rin ito nasiyahan pa sa ginagawa dahil mabilis na nitong itinaas ang kanyang suot na skirt at mabilis na ibinaba ang kanyang panty kasama ng kanyang cycling na suot. Marahas din siya nitong pinatalikod, kaya ngayon, tila nakadapa na si Liana sa malamig na pader na nasa harapan niya. Bend over. Malamig na utos ni Rover sa kanya. Para siyang asong tuta na napasunod nito hanggang sa maramdaman niya ang pagtutok ng pagkalalaki ng boss niya sa kanyang namamasang pagkababae. Malakas na napasinghap si Liana at halos manginig na naman ng buong kalamnan sa sarap ng ihagod nito ang namumulang ulo ng pagkalalaki sa kanyang hiwa. Masarap iyon. Walang duda na eksperto si Rover sa pagpapaligaya ng babae. Alam na alam nito ang kiliti niya. Kung sabagay, paano ba naman nito hindi malalaman ang kiliti at kahinaan niya kung ito lang naman ang tanging lalaki na pinagbigyan niya ng kanyang sarili ng buong buo. Bumaon ng kanyang kuko sa sariling mga kamay nang unti-unting ipinasok ni Rover ang kahabaan nito sa kanya. Mariin ang hawak nito sa kanyang baywang. Tila naninigurado na hindi siya makakalayo. At nang makasigurado na wala siyang balak na umatras, nagsimula na itong bumayo. Mabilis at madiin. Halos mawalan siya ng sariling ulirat sa bilis at sarap na pinapalasap nito sa kanya. Habol-habol ni Liana ang sarili niyang hininga nang matapos silang pareho ng boss niya. At dahil tanging ang pantalon lamang ni Rover ang nahubad, mabilis lang para sa binata ang makapagbihis ng maayos. Habang siya naman ay pinupulot pa ang mga saplot niya na nagkalat sa sahig. Hindi pa man siya nakakapagbihis, muling nagsalita na si Rover. Bilisan mong magbihis. Ihatid na kita. Mas malambing na ngayon ang boses ng binata kaysa sa paninigaw nito sa kanya buong maghapon. Medyo nabigla rin siya dahil ngayon na lang ulit ito nag-offer na ihatid siya nito. Pero kahit ganon, sunod-sunod pa rin siyang umiling bilang pagtanggi. Hindi na. Magko-commute na lang ako. Sagot niya rito. Napatingin sa kanya muli si Rover. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Taimtim itong nakatingin sa kanya na para bang binabasa ang nasa utak niya. Pero siya na mismo ang umiwas dito dahil mas binilisan na lang niya ang pagsusuot ng kanyang damit. Fine. Kung ayaw mo, edi wag. Basta siguraduhin mo na bukas. Dumating ka na sa tamang oras. Malamig na naman na saad ni Rover at saka hindi na nito hinintay pa ang isasagot niya dahil tuluyan na itong pumasok sa silid habang siya naman ay nagmadali nang lumabas ng kondo ng boss niya at sumakay ng elevator. Nang makababa na si Liana sa sinakyan niyang jeep, patakbo na siyang tumungo sa maliit na ospital ng bayan nila. Sa labas ng pintuan ay naabutan pa niya ang kapitbahay nila na si Aling Osang na lagi niyang pinapakiusapan na bantayan ng ina kapag nasa trabaho siya. Bakit ngayon ka lang, Liana? Kanina pa kita hinihintay.
Wika ng matanda sa kanya. Pasensya na ho, Aling Osang. May tinapos pa ho kasi ako na trabaho ko eh. Kamusta na ho si Mama? Agad niyang tanong. Nasa loob. Nakapagpahinga na nga siya kanina. Pero ang hindi ko lang alam ay kung tulog na ba siya ngayon. Baka kasi makahalata na siya na binabantayan ko siya kapag sinilip ko pa siya. Pero huwag kang mag-alala. Sa tingin ko naman ay wala pa siyang alam na humingi ka ng pabor sa akin para bantayan siya. Ang alam niya, binisita ko lang siya rito kanina. Paliwanag ng matanda sa kanya. Kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Ayaw kasing ipaalam ni Liana sa ina na humihingi siya ng pabor sa kapitbahay niya para silip-silipin ang kalagayan nito sa ospital na yon. Dahil kapag nalaman ng ina niya na nang aabala siya ng ibang tao, baka pilitin pa nito na umuwi na lang siya sa bahay nila. Maraming salamat ho talaga, Aling Osang. Wika niya at saka mabilis na inabot ang kanyang wallet sa loob ng kanyang bag. Kahit papano ay nagbigay siya ng konting pera sa matanda bilang kabayaran sa abala niya rito. Nako, hindi mo na ako kailangang bigyan pa, Liana. Alam ko naman nakapos na rin kayo ng mama mo ngayon. At saka, gusto ko rin naman talagang bisitahin siya para naman may katsismisan ako. Itago mo na lang yung pera mo. Pagtanggi ng matanda sa kanya. Para na namang gustong kumawala ng luha ni Liana dahil sa kabaitan ng matanda. Hindi naman niya gustong maramdaman, pero parang naaawa na rin siya sa kanyang sarili at sa kahirapan ng sitwasyon na meron siya ngayon. Isang pilit ng ngiti na lang ang naibigay niya sa matandang kapitbahay. Maraming salamat ho talaga, Aling Osang. Wala yun, Liana. Hindi naman na kayo iba sa akin. Kaya lang, baka hindi ko na muna masilip-silip ang mama mo sa darating na mga araw ha. Mag-uuwian kasi yung mga apo ko ngayong linggo dahil bakasyon nila sa eskwela. Sila muna yung mga kailangan kong bantayan. Kahit na alam ni Liana na mas mahihirapan siya ngayon sa sitwasyon na wala nang magbabantay sa kanyang ina kahit papano, sumang-ayon naman siya sa matandang babae dahil wala naman siyang karapatan na magdemand dito sapagkat humihingi lang naman siya ng pabor sa matanda. Matapos ang pag-uusap nila ni Aling Osang, agad na rin nagpaalam sa kanya ang matanda para umuwi na. Siya naman ay pumasok na rin sa silid na kinaroroonan ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakahiga lang sa maliit na kama nito. Dahan-dahan lang ang bawat kilos niya dahil ayaw niyang maabala nito ang iba pang pasyente na umuukupa ng silid. Gising pa ang kanyang ina nang makalapit siya sa kama nito. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay, anak. Mahina rin ang boses ng ina na magsalita ito, aware na may natutulog na rin sa paligid nila. Sunod-sunod munang ibinaba ni Liana ang mga dala niya para mahawakan naman ang halos butot balat ng kamay ng nanay niya. Pasensya na ho, Ma. Marami pa ho kasi akong ginagawa tinatapos sa opisina eh. Tanging sagot na lang niya at saka ngumiti ng konti para ipakita sa kanyang ina na ayos lang talaga siya at para hindi rin ito mahalata na galing siya sa pag-iyak. Pinapahirapan ka ba ng dati mong boyfriend na si Robert? Hindi ka naman kasi ganitong oras kung umuwi dati. Sunod-sunod na umiling si Liana. Hindi ho, Ma. Hindi ho ganun si Rover. Professional po siya. Talagang marami lang po kasi akong ginagawa ngayon sa trabaho lately. Alam kong nahihirapan kang magtrabaho sa ilalim ng kumpanya ng dati mong boyfriend, Liana. Maiintindihan ko naman kung gusto mo nang mag-resign. Wala kang maririnig sa akin na pagtutol. Malambing pa rin na wika ng ina na kahit papano ay parang gumagaan naman ang loob niya sa mga salita nito. Hindi ho, Ma. Kayang-kaya ko ho. At saka, kung magre-resign ako, paano na lang ho kayo? Paano na lang ho ang gamutan nyo?
Magkikimo na ho kayo next month. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na ho ngayon. Pero hindi madaling magtrabaho. Lalo na kung ang ex mo ay ang boss mo. Lalo na't hindi naman naging magandang hiwalayan nyo. Mahina pa rin na saad ng kanyang ina. Wala na nagawa pa si Liana kung hindi ang medyo yumuko na lang ng konti. Nararamdaman na naman niya ang panunubig ng gilid ng mga mata niya, pero pinigilan niyang may kumawala na luha mula roon upang hindi niya pag-alalahanin ang ina. Bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin kay Rover ang totoo? Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na mali ang mga hinala niya sa'yo? Umiling-iling na naman si Liana kasabay ng mapait na ngiti na namutawi sa kanyang labi. Masyado na bulag sa galit si Rover para mapakinggan niya pa ako, ma. Sinubukan ko naman po magpaliwanag sa kanya. Pero galit na galit siya sa akin kaya kahit anong sabihin ko, alam kong hindi niya na ako paniniwalaan. Naiintindihan ko naman po ang naging reaksyon niya. Meron po kasi siyang pasa na mayapan niyang ina. Nakita mismo ng dalawang mga mata niya ang pagtataksil ng mama niya sa papa niya noon. Kaya hindi ko na rin po ipinagpalitan pa ang sarili ko. Tinanggap ko na lang ng buong buo ang pakikipaghiwalay niya sa akin dahil ayoko na rin pong lumaki pa to. Ang mahalaga lang ho, pakiusapan ko siya na wag niya akong tanggalin sa trabaho. Mahabang paliwanag ni Liana kahit ang totoo, bawat salitang lumalabas sa bibig niya, natutumbasan ng kirot sa kanyang dibdib. Walang hiya kasi talaga ang lalaking yun. Ang Tio Pablo mo. Sana pala una pa lang nalaman ko na agad ang masamang pakay niya sa akin. Huwag na ho nating alalahanin pa ang lalaking yun, ma. Buti nga ho pera lang natin ang nakuha niya. Hindi kanya ho sinaktan at saka ako. Yun po ang mahalaga. Ang pera, mapagtatrabahuhan at mababawi naman ho yan. Pagpasensyahan mo na rin ako, anak, ha? Sana hindi na lang ako naghanapan ng bagong pag-ibig kung ganong klase lang din naman pala ng lalaki ang mapipili ko. Nakakahiya sa pumanaw mong tatay. Wala ho yun, ma. Alam ko naman ho na mahirap din ang mabuhay ng mag-isa. Matagal nang patay si Papa, kaya normal lang ho na humanap kayo ng ibang magpapasaya sa inyo. Mali lang ho ang napili nyo. Hayaan mo. Mukhang hindi na rin naman magtatagal at susunduin na rin ako ng papa mo. Tipid pang tumawa ang kanyang ina. Sumama ang tingin ni Liana sa kanyang mama dahil sa sinabi nito. Ayaw na ayaw niyang naririnig ang mga salitang yun mula sa mama niya kahit napapiro pa yun. Parang mas lalong kumikirot ang dibdib niya dahil hindi niya kakayanin kung pati ito ay mawawala sa kanya. Ito na lang kasi ang tanging kakampi niya sa buhay. Huwag niyo hong sabihin yan, ma. Lumalaban nga ho ako para sa inyo Kaya lumaban din ho kayo. Huwag na wag ho kayong sasama kay Papa kahit nasunduin pa niya kayo ng ilang beses. Mahinang tumawa ang kanyang ina sa kanya at marahan na hinaplos ang kanyang pisngi. Magpahinga ka na. Ang lalim na ng dalawang bilog sa mga mata mo. Halatang kulang na kulang ka sa tulog. Umuwi ka na lang kaya muna sa bahay para sa ganun ay mas komportable ka na makahiga. Hindi ka makakatulog dito ng mas maayos sa ospital. Malambing na wika ng ina. Hindi ho, ma. Dito na lang ako matutulog para masamahan ko kayo. Walang problema sa akin kahit yumuko na lang ako rito. Sigurado ka ba, anak? Opo, ma. Huwag niyo na akong alalahanin. Nakatulog nga agad si Liana pagkatapos ng konting oras na pag-uusap nila ng ina. Kinabukasan, natutulog pa ang kanyang mama nang magising siya. Nagpasya siyang umuwi muna sa kanilang bahay para makapagligo at makapagpalit na rin ng damit nang sa ganon ay dederecho na lang siya sa pagpasok ng opisina. Pagkatapos ang lahat-lahat, dumaan na rin siya sa isang maliit na karinderya para bumili naman ng almusal ng kanyang ina na dadalhin niya sa pagbabalik niya sa ospital. Bumili lang siya ng isang takal na sopas para sa ina habang isang pirasong hotcake naman ang binili niya para sa sarili niya
na kinakain niya habang nakasakay sa tricycle. Bumalik na rin siya agad sa ospital para may ibigay ang pagkain sa kanyang mama at nang makapasok na rin siya sa trabaho. Pero kusa na lang niyang nabitawan ng plastik ng pagkain na hawak-hawak niya nang maabutan niya na wala sa kama nito ang ina. Kusang kumabog na malakas ang dibdib niya at nagsimula na siyang kabahan. "Ikaw yung anak ng babae dyan sa kama na yan, di ba?" Kinausap siya ng babaeng lumapit sa kanya. "Oho, nasan ho siya?" Halata ang pagkapanig sa boses ni Liana. "Nako, sinugod sa ER ang mama mo. Bigla na lang siya nagsuka ng dugo at may lumabas din na dugo sa ilong niya." Nanlamig ang dalawang paa ni Liana sa narinig niyang balita. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ER at sumilip sa pintuan noon. Nakita niya nga na nasa loob ang mama niya habang may nakapalibot dito na isang doktor at 2 nurse. Mama, iyak niya. Grabe ang kabog ng puso ni Liana ng mga sandaling yon. Doble-doble na rin ang pag-aalala na nararamdaman niya. Nagsimula na rin siyang umiyak. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na siya na nasa labas lang ng pintuan ng emergency room. Sunod-sunod na rin niyang naririnig ang pagring ng cellphone niya. Alam niya na tungkol yun sa trabaho niya dahil late na siya, pero kahit ganun, hindi niya na muna yun pinapansin pa. Masyado na siyang tuliro sa mga nangyayari at ang tanging gusto na lang niyang intindihin muna sa ngayon ay ang kalagayan ng ina at kung ano ba ang nangyayari dito. Ilang oras pa lang ang lumipas. Mabilis na siyang napatayo nang marinig niya na ang pagbukas ng pinto ng ER. Lumabas doon ang matandang babae na isang doktor. "Dok, kamusta na ho si Mama?" Nangingilid ang kanyang luha at nangingilig din ang kanyang mga kamay nang magtanong siya sa doktor. "Sorry miss, lumalala na ang kalagayan ng mama mo. Masyadong mabilis ang naging progress ng cancer cell sa katawan niya. I advise you na mailipat na siya sa mas advanced na ospital sa lalong madaling panahon para masimulan na rin ang chemotherapy niya. Sa ngayon, pwede na siya ulit maibalik sa kwarto niya since stable na siya. Huminto na rin ang pagdugo ng ilong niya at pagsusuka niya. Pero as soon as possible sana, maasikaso na ang paglilipat sa kanya. Alam mo naman na maliit lang ang ospital na to, miss. Kulang kami sa mga kagamitan. Mas mababantayan siya sa mas malaking ospital kung gusto mo talaga na maging maayos ang gamutan ng mama mo." Sa isang kisap mata lang, pakiramdam ni Liana ay pinagbagsakan na siya ng langit at lupa. Napaupo na lang siya pabalik sa may bench nang tuluyan ng umalis sa harapan niya ang doktor. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, kusa na lang siyang napahagulgol. Mas lalong hindi niya na alam ngayon ang kanyang gagawin dahil sa hindi magandang balita. Kung may sapat na pera lang siya, matagal niya na sanang nailipat sa mas magandang ospital ang kanyang ina. Pero dahil wala rin naman siyang pera, nagtiis siya sa maliit na ospital na yon. Tapos ngayon, malalaman niya na wala rin pala na magagawa ang ospital sa kalagayan ng mama niya at kailangan pa rin niya itong ilipat sa ibang ospital kung saan ay sigurado siyang pera ang unang hahanapin sa kanya. Pera na wala siya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, buo na ang naging desisyon ni Liana sa dapat niyang gawin. Buong araw niyang pinag-iisipan itong mabuti. Alam niyang masyadong matatapakan ang pride niya sa gagawin niya. Pero handa siyang kalimutan at lunukin yon para lang sa kanyang nag-iisang ina. Lumunok muna siya ng laway at nag-ipon muna ng sapat na lakas ng loob para katukin ang bahay ni Rover. Kahit kaya naman niyang pumasok doon ng diretsyo, kumatok pa rin siya dahil siguradong hindi inaasahan ng binata ang pagsulpot niya, gayong hindi siya pumasok sa opisina nang walang paalam ng araw na yon. Kumabog ng malakas ang dibdib niya nang bumukas na ang pinto. Agad na sumalubong sa kanyang mga mata ang matalim na tingin sa kanya ni Rover. Pero kahit ganon, hindi niya na yun pinansin pa at saka walang pahintulot na pumasok sa loob ng unit nito.
Magpapakita ka pa pala matapos mong hindi magpakita sa opisina kahit na walang pasabi. Akala ko tinakbuhan mo ng usapan natin na malaya akong gamitin ka at maka-araw-araw kapalitang hindi ko pagtanggal sa'yo sa trabaho. Hindi na naituloy ng binata ang sinasabi nito sa kanya kung saan ay halata rin sa mukha ni Rover ang gulat nang walang pagdadalawang isip siyang lumuhod sa harapan nito. Segundo lang din ang lumipas nang mapansin niya na lumambot na rin ang ekspresyon ng mukha ni Rover na para bang hindi ito makapaniwala sa pagluhod niya ngayon. What are you doing, Liana? Stand up! Mabilis siyang nilapitan ni Rover kung saan ay pilit siya nitong pinapatayo. Halata sa mukha ng dating kasintahan ng pag-alala nito sa kanya. Kusa naman siya nagpabigat para hindi siya nito maalis mula sa pagkakaluhod at saka doon na bumuhos ang kanyang mga hagulgol. Kailangan ko ng pera, Rover. Kailangan ko ng pera. Malaking halaga. Bigyan mo ko ng pera. Please. Ano? Bakit? Saan mo gagamitin? Nag-aalalang tanong pa rin sa kanya ng binata. Gusto man niyang sabihin ng totoo, pero nakakasigurado siya na hindi siya nito paniniwalaan kung ang ina niya ang idadahilan niya. Hindi naman kasi nito alam na may cancer ang kanyang ina bago pa lumabo ang kanilang relasyon. Kailangan mo pa bang malaman? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan na lang ng pera? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Rover. Kahit ano pang iuutos mo sa akin, susundin ko. Basta bigyan mo lang ako ng pera. Kailangan ko ng pera. Please. Lalo na ngang humagulgol si Liana. Binantayan ni Liana ang magiging reaksyon ni Rover. Doon ay nakita niya na bumalik na naman ang matalim nitong tingin bago umigting ang panga. Nang magsalita ito, malamig na naman ang boses ng boss niya kung saan ay parang nawala na lang ng parang bula ang pag-aalala nito sa kanya kanina. Fine. Pera lang kailangan mo? Marami ako niyan. Kayang-kaya kong ibigay kahit magkano pang gusto mo. Makukuha mo kahit magkanong halaga pang banggitin mo. Basta pasayahin mo lang ako ngayong gabi, Liana. Malay mo, kapag nasatisfy mo ako, baka doble pang ibigay ko sa'yo. Kaya mo ba? Kinurot na naman ang puso ni Liana sa pagiging malamig ng kanyang dating kasintahan. Pero kahit ganon, hindi niya na yun ininda pa. Tinitigan niya ng diretso ang malamig na mga mata ni Rover at saka walang pagdadalawang isip na kinabig niya ang ulo ng binata at siya na mismo ang unang sumiil dito ng halik. Bukod sa kailangan niyang gawin yon para sa ina, gusto niya ring matikman ang sarap at init na pinapalasap lagi sa kanya ng dati niyang kasintahan na hanggang ngayon, mahal na mahal niya pa rin talaga. Tumugon din ang halik sa kanya ang binata. Pareho silang uhaw. Walang pag-iingat ang mga halik. Inilapag siya ni Rover sa countertop ng kusina kung saan siya nito binuhat. Pagigil na pinaghiwalay nito ang kanyang mga hita bago ibinaba ang suot niyang short. Naghubad na rin ito ng suot na boxer short at bahagyang ibinaba ang kanyang katawan hanggang sa magpantay ang kanilang mga kasilanan. Idinikit na naman nito ang naghuhumindig na pagkalalaki sa kanyang basang hiwa. Tumitibok pa yon na tila nasasabik na muling pumasok sa loob niya. Maya-maya pa, sabay silang napaungol at napatirik ang mga mata sa sarap nang dahan-dahan nang pumapasok ang kahabaan nito sa kanyang loob. Nagpakawala sila ng mahabang ungol. Ang kining kita hanggang kailan ko gusto. Dahil akin ka lang, Liana. Akin ka lang. Yun ang mga salitang binibigkas sa kanya ni Rover nang paulit-ulit siya nitong inangkin ng gabing yon, hanggang sa hindi ito nagsasawa sa kanya at nagpapagod sa kanya. Kahit pagod ang kanyang katawan lupa, wala naman siyang pagtutol na ginawa sa binata dahil hinahayaan niya lang din itong angkinin siya ni Rover dahil yun din naman ang gusto niya.
Minuto lang siyang nakapagpahinga matapos ang kanilang pagniniig. Nagising siya sa tabi ni Rover na ngayon ay mahimbing na yata na natutulog. Walang saplot ang pang-itaas itong katawan at tanging puting kumot lang ang bumabalot sa pang-ibaba nito. Dahan-dahan siyang bumangon at saka pinulot isa-isa ang mga damit niyang nagkalat sa sahig at nagbihis na rin ng mabilisan. Pagkatapos noon ay kinuha na rin niya ang tseke na pinirmahan na ng binata kanina matapos ang huling pagtatalik nila. Tinitigan niya muna ang tseke bago basahin ang halagang nakasulat doon. 100,000 pesos. Nangingilid na naman ang luha ni Liana. Nagsimula na namang kumirot ang puso niya. Pero kahit ganon, agad siyang umiling at saka ipinasok na lang ang tseke na yon sa bag niya at saka walang paalam na sumibat na sa kondo ng dating kasintahan. Walang paalam siyang umalis doon nang walang lingon-lingon. Tanging dala lang niya ay ang bigat ng kanyang dibdib at ang konting kasiyahan na sa wakas may sapat na pera na siya para sa pinakamamahal niyang ina. Nang makarating siya sa bahay nila, papasok na sana siya sa loob para kumuha ng ilang gamit ng ina at gamit niya para sa dadalhin niya sa pagbabalik sa ospital, pero agad siyang natigilan nang biglang bumukas ang pinto noon at lumabas ang lalaking dating kasintahan ng mama niya. Ramdam niya ang galit na gustong sumabog sa kanyang dibdib, lalo na nang makita niya na bitbit na lalaking yon ang passbook ng mama niya. Walang hiya ka? May ganap ka pa talagang bumalik dito sa bahay namin at nagnako ka pa talaga ulit, ha? Pinaghampas niya ng bag niya ang lalaki. Layuan mo ko kung hindi makakatikim ka sa akin, Liana. Ikaw pa talagang may ganang magalit? Ibalik mo yung passbook ni mama. Ilang libo na nga lang ang laman yan. Kukunin mo pa talaga? Akin na yan. Balak niya sanang abutin sa kamay ng lalaking yun ang passbook ng mama niya na hawak-hawak nito, pero mabilis siya nitong naitulak pagilid. Dahil mas malaki ang katawan ng lalaki kesa sa kanya, naging madali lang para dito na maalis siya sa dadaanan. Nagsimulang maglakad papalayo ang lalaki, pero hindi siya nagpapigil. Agad niya itong hinabol. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso at damit nito para pahintuin. Akin na yan. May sakit si mama. Kailangan niya ng pera. Sigaw niya. Wala akong pakialam sa mama mo. Kung ayaw mo ring masaktan, bitawan mo ko. Sa sobrang panghihina niya rin, tuluyan na lang siyang tumumbwas sa lupa nang malakas na naman siya nitong naitulak. Sumakit ng tuluyan ng balakang niya, kaya hindi niya nagawang makatayo agad. Sisigaw na lang sana siya ulit, pero isang malaking anino ang lumitaw sa may likuran niya at ang sumunod na lang na nangyari ay may dumapo ng malakas na suntok sa dating kasintahan ng mama niya na si Pablo. Kahit na nakatalikod ang lalaking bagong dating, pamilyar na pamilyar kay Liana ang figura nito kaya hindi niya maiwasan na magulat. Rover? Tanging nasambit na lang ni Liana sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ngayon ang binata na akala niya iniwan niyang natutulog sa unit nito kanina. Matalim ang tingin ni Rover na makalabas na ng kanyang silid si Liana. Gising siya kanina pa at hindi talaga natutulog dahil may pakiramdam siya na tatakas lang ang babae at hindi na magpapaalam sa kanya. Tama rin naman ang naging hula niya. Buti na lang at binantayan niya ito. Bumangon na siya at saka tinawagan ng kanyang driver para sabihin dito na ihanda ang kotse niya. Saan po tayo, Sir Rover? Sundan mo lang yung taxi na sinakyan ni Liana. Siguraduhin mo na hindi siya makakawala sa paningin mo. Malamig na utos niya. Mabilis na sumunod sa kanya ang driver kung saan ay agad nitong pinakarurot ang sasakyan. Malamig naman ang tingin na binabato niya sa kalsada habang mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Dodoble ang galit niya sa kasintahan na mahal pa rin niya kapag nalaman niya na ang perang hinihingi nito sa kanya ay mapupunta lang sa lalaki nito.
Hindi niya alam kung mapapatawad niya pa ba ito kapag ganun nga ang nangyari. Grabe nang pagtataka niya kung saan ba gagamitin ni Liana ang perang hinihingi nito sa kanya, to the point na nagawa pa nitong lumuhod sa mismong harapan niya na never naman itong ginawa noon. Ganun ba talaga ito kadesperado? At ang tanong, bakit ito ganun kadesperado? Napupuno na talaga ng mga katanungan ang isip ni Rover. Kaya ngayon, hindi pwedeng hindi niya malalaman ang nililihim ng ex niya. Kailangan niyang malaman ng lahat. Huminto ang sasakyan niya, ilang dipa ang layo mula sa bahay ni Liana. Agad na napaangat ang kanyang likod mula sa pagkakasandal sa upuan nang makita niya na habol-habol ni Liana ang lalaki nito. Parehong lalaki yon sa nakita niya noong nahuli niyang nagloloko ang kasintahan niya. Uminit na naman ang kanyang dibdib sa galit. 2 beses niya nang nakumpirma na may karelasyon ito habang sila pa. Sasabihin niya na sana sa driver niya na umalis na lang sila. Pero nang makita niya na marahas na tinulak ng lalaking yun si Liana, kusa na lang gumalaw ang katawan niya at lumabas ng kanyang sasakyan. Malalaki at mabibigat na hakbang ang ginawa niya para makalapit agad sa pwesto ni Liana. Nang makalapit, kinabig niya ang braso ng lalaki at walang pagdadalawang isip na sinuntok niya ito sa mukha. Akala niya ay lalaban ng lalaki pero tumakbo na lang ito papalayo. Binatuhan niya ng tingin ang dating kasintahan na gulat na nakatingin sa kanya habang nakasalampak pa rin ito sa lupa. Tumayo ito ng dahan-dahan, hindi pinuputol ang tingin sa kanyang mga mata. Galit naman ang nararamdaman niya para kay Liana. Parang sasabog na naman ang dibdib niya dahil sa pangalawang pagkakataon, nakita na naman niya itong kasama ng lalaking ipinagpalit nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Rover? Akala ko ba tulog ka na? Yun ba ang lalaking ipinalit mo sa akin, Liana? Ha? Hindi na nga napigilan pa ni Rover ang magtaas ng boses. Nakita niya na kusang tumikom ang bibig ni Liana dahil sa pagsigaw niya rito. Nang hindi siya sagutin ng dalaga, muli na naman siyang nagsalita ng pasigaw. Putang ina, pipili ka na nga lang ng lalaki, barumbado pa at sinasaktan ka. Pipili ka na nga lang ng ipapalit sa akin, ganun pa? How dare him? Ni hindi nga kita sinasaktan nung tayo pa. Tapos siya, kung itula ka, ganun-ganun na lang. Sigaw ni Rover sa babae. Ramdam niya talaga ang pamumula ng kanyang mukha sa sobrang galit. Nakita ng binata ang gulat at kirot na gumuhit sa mukha ni Liana bago ito nagsalita. Umuwi ka na, Rover. Ayoko tong pag-usapan. Busy ako. May kailangan lang akong kunin dito sa bahay. Marami pa akong kailangan na gawin. Masyado na akong pagod para makipagtalo pa sa'yo. So please, just leave. Tatalikuran na sana siya ni Liana, pero mahigpit niyang hinawakan ito sa braso. Ano, iiwas ka na naman? Bakit ba hindi mo madiretso sa akin na totoong niloko mo ko? Dahil hindi kita niloko. Hindi kita niloko, Rover. Natigilan si Rover sa pagsigaw rin pabalik sa kanya ni Liana. Halatang isinigaw na nito ang lahat-lahat dahil namula pa ito. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Sa kabila ng isip niya, alam niyang nagsasabi ng totoo ang kasintahan. Pero sa kabila naman, malinaw ang mga nakita niyang ebidensya na may iba itong lalaki. Hindi niya alam kung paano maniniwala. Hindi kita niloko, Rover. Hindi ko boyfriend na lalaking yun gaya ng iniisip mo sa akin.
What a liar! Magsisinungaling ka pa talaga? Isang malutong na sampal ang natanggap ni Rover sa kanyang pisngi. Napabaling pa sa gilid ang mukha niya. Natigilan pa siya ng konti dahil doon at nang ibalik niya na ulit ang tingin sa dating kasintahan, tumutulo na ang luha nito. Parang may kung anong tumusok na naman sa dibdib ni Rover nang makita ang luhaang mata ng pinakamamahal niyang babae. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit pero hindi sumusunod ang katawan niya dahil galit pa rin ang nangunguna sa kanya. Alam mo, ang gulo mo rin no? Bakit nagtatanong ka pa kung hindi ka rin naman maniniwala sa akin? Dahil yun din ang lalaking nakita ko na kasama mo nung gabi habang pinipigilan mo siyang umalis. That's the same guy, Liana. At ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi mo siya boyfriend? Galing siya dyan sa bahay niyo. Anong gusto mong isipin ko ngayon, ha? Tell me. Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong boyfriend siya ni Mama? Natigilan na naman si Rover at medyo kumunot din ang noo niya sa sinabi ng dating kasintahan. Never pumasok sa isip niya ang ideya na yon. See? Hindi ka makasagot. Dahil alam mo sa sarili mo na kapag sinabi ko na boyfriend ni Mama ang walang hiyang lalaki na yon, hindi ka maniniwala. Iisipin mo lang na gumagawa ako ng dahilan. Pero ngayon, yun ang isasagot ko sa'yo dahil yun ang totoo. Gustong-gusto kong sabihin sa'yo na boyfriend siya ni Mama pero kahit anong gawin ko, di mo ako pinapakinggan. Muling natigilan si Rover sa kanyang narinig. Hindi siya makapagsalita. Kitang-kita niya sa mata ni Liana na nagsasabi ito ng totoo. Tapos, tinatagal mo na ako agad sa trabaho kinabukasan na hindi man lang pinapakinggan ang side ko? Paano ko mapagtatanggol ang sarili ko sa'yo, Rover? Paano ko rin iisipin na magpaliwanag pa sa'yo? Siyempre, uunahin ko yung trabaho ko dahil mas kailangan ko yun. Kaya nga nauwi pa ako sa pakikipag-deal sa'yo na pwede mo akong gamitin araw-araw kapalit lang na hindi mo pagtanggal sa akin sa trabaho. Ganun ako kadesperado. At para sagutin naman ang tanong mo, noong gabi na nakita mong pinipigilan ko ang lalaking yun na umalis, ninakaw niya ang pera ko noon bago siya nakipaghiwalay kay Mama. At ngayon, bumalik na naman siya para magnakaw. Okay na ba? Nasagot ko na ang mga katanungan mo. Now, kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin, wala na akong magagawa doon, Rover. Nang tumalikod na si Liana sa kanya, pipigilan niya na sana muli ang dalaga para hindi ito makapasok sa bahay nito, pero bago pa man niya maabot ang kamay ng dating kasintahan, bigla na lang ito napahinto at ang sumunod na nangyari ay nawalan na ito ng malay. Agad na nakaramdam ng pagkapanik si Rover. Parang nanlamig ang buo niyang katawan nang kusa na lang bumagsak ang katawan ng babaeng minamahal sa kanyang mga bisig. Liana, wake up! Pilit niyang ginigising ang dalaga sa kanyang mga bisig pero mukhang nawala na talaga ito ng malay. Doon pa lang din niya napansin ang pamumutla ng mukha nito kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras. Tuluyan niya nang binuhat sa kanyang bisig ang katawan ng kasintahan at sinakay sa kanyang sasakyan. Dalhin mo ako sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Yes, boss. Agad na kumaripas na ng takbo ang sasakyan. Grabe na ang kabog ng dibdib niya. Isipin pa lang niya na baka may mangyaring masama sa pinakamamahal niya, parang mababaliw na siya. Nang may isugod na ni Rover si Liana sa ospital at habang hinihintay niya ang doktor na nagche-check dito, tinawag niya ang driver niya. Yes sir, ano pong kailangan niyo? Find out kung nasaan ang mama ni Liana. Wala siya sa bahay nila kanina eh. Kailangan kong ipaalam ang nangyari kay Liana dahil baka nag-aalala na siya kung bakit hindi pa umuwi ang anak niya. Balitaan mo ko agad. Yes, sir. At umalis na nga ang driver niya para sundin ang inuutos niya. Sakto naman na lumabas na rin ang doktor sa ER na umaasikaso sa kanyang kasintahan kaya naman agad niya na itong hinarap. Ikaw ba ang guardian ng pasyente? Tanong ng doktor sa kanya. Yes, Doc.
I'm her boyfriend. Kailangan magpahinga ng mabuti ng pasyente. Masyado siyang over-fatigue. Tuluyan ang bumigay ang katawan niya. Sa tingin ko rin ay wala siyang sapat na tulog nito mga nagdaan na gabi. Mababa rin ang water intake niya and sugar niya. Pero wala kang dapat ipag-alala. Sapat na pahinga lang at makakabawi rin siya. Sa ngayon, need niya muna mag-confine dito sa ospital. 2 to 3 days will be enough. Okay, Doc. Thank you. Ipapaasikaso ko na agad ang kwarto niya. Just make sure na lahat ng tests, if kailangan, magawa sa kanya. Just to be sure. Of course, we will do our best. Agad na nagpaalam ulit si Rover sa doktor ng malaking ospital na yon bago ito tuluyang umalis na. Personal na inasikaso ni Rover ang lahat ng kailangan ni Liana. Kahit pagod na rin siya at may pasok pa siya sa kumpanya bukas, isinantabi niya muna yon para mabantayan ng kasintahan. Hindi siya umalis sa tabi ni Liana. Mga ilang oras din siyang nakatenga lang doon at tumayo lang siya nang makatanggap siya ng tawag sa driver niya na nasa labas daw ito ng kwarto ni Liana para ibalita ang nakuhang impormasyon tungkol sa ina nito. Anong nakuha mong balita? Nalaman ko na matagal na palang hindi umuuwi ang mama ni Ma'am Liana sa bahay nila. Kumunot ang noon ni Rover. What? Why? Sabi po nung kapitbahay nila nasa ospital ang mama ni Ma'am Liana. Ospital? Why? May breast cancer daw po ito. Magsisimula na rin ang chemotherapy ayon sa impormasyon na nakuha ko. Ito nga po yung address ng ospital na ibinigay sa akin ng matandang babae. Natahimik si Rover sa kanyang nalaman. Pakiramdam niya ay may kung ano na naman na bumara sa kanyang lalamunan. Lihim niyang binatuhan ng tingin ng nakasaradong pintuan ng pribadong silid ni Liana. Ngayon pa lang niya nagigets kung bakit kailangan ng kasintahan niya ng malaking pera. Wala siyang kaalam-alam na may sakit pala ang ina nito. Ngayon lang din niya naintindihan kung bakit nagawa nito makipag-deal sa kanya ng ganon kapalit ng hindi niya pagtanggal dito sa trabaho. Unti-unti na siyang nilalamon ng guilt. Maling akala lang pala ang lahat. Parang gusto niyang saktan ng sarili sa pagiging tanga niya. Puntahan mo ang address ng ospital na yan. Hanapin mo ang mama ni Liana, si Tita Jana Eloso. Makipag-ugnayan ka sa mga doktor or nurse na pwede mo makausap. Humingi ka ng permiso na mailipat ang pasyente sa ospital na to. Ikaw na ang bahala, Martin. Alam mo na ang gagawin mo. Bilin niya. Sige ho, Sir Rover. Nang muling umalis ang driver niya, agad na rin siyang bumalik sa kwarto ng kanyang kasintahan. Mahimbing pa rin itong natutulog habang may nakatakid ditong dextrose. Dahil private room naman yon at walang ibang pasyente sa loob, malaya niya nahalika ng noo ni Liana bago niya hinawakan ng kamay nito at saka umupo sa tabi ng kama. Kahit hindi siya marinig ng kasintahan, humingi siya rito ng tawad. I'm sorry, love. I'm really sorry. Patawarin mo rin sana ako. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Pangako yan. Basta gumising ka lang dyan. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Dinala niya ang kamay na hawak-hawak niya palapit sa kanyang labi at saka binigyan niya yon ng isang matagal na halik. Wala siyang balak na iwan ng kasintahan niya ng mag-isa, kaya naman nagpasya siya na doon na lang din sa ospital magpalipas ng magdamag. Nang magising si Liana kinabukasan, nasa isang hindi pamilyar na kwarto siya. Doon pa lang niya naalala na nawalan pala siya ng malay. Napagtanto niya rin na nasa ospital siya ng mga sandaling yun kung saan ay agad niyang naalala ang ina. Dali-dali siyang bumangon at aalisin na sana niya ang dextrose na nakasabit sa kanya, pero isang mainit na kamay ang pumigil sa kanya. Nang tumingala si Liana, nakita niya ang maamong mukha ni Rover. Don't. Kailangan mong magpahinga. Malambing na ang boses ng binata sa kanya. Hinawakan ni Rover ang kamay niya, pero agad niya yung binawi. Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko puntahan si... Ang mama mo?
Huwag ka na mag-alala kay Tita Jana. Nailipat na siya rito sa private hospital. Naka-schedule na rin ang chemotherapy niya, love. Inintindi ko na ang lahat-lahat. Wala ka nang dapat na alalahanin pa. Tanging pagpapahinga mo na lang kailangan mo unahin ngayon. Parang may humaplo sa puso niya nang tawagin na naman siya ng dating kasintahan sa tawagan nila na love. Gusto niya magsaya pero hindi niya magawa dahil hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng pagiging maamo at malambing nito, gayong tapos na ang relasyon nila. Pero lahat ng katanungan sa isip niya, unti-unting naglaho nang maramdaman niya na hinawakan muli ni Rover ang kamay niya. Umupo rin ito sa tabi ng kama niya, kaya mas lalo silang nagkaharapan na dalawa. I'm sorry kung napagdudahan kita, love. Sorry kung hindi kita pinakinggan noon. I'm sorry kung naging walang kwentang boyfriend ako. Ngayon ko lang nalaman ng lahat. Na kaya nakipag-deal ka sa akin ng ganun ay dahil kailangan mo talaga ng trabaho para sa mama mo na may breast cancer. I'm really sorry. Huli na nang malaman ko na may sakit pala si Tita Jana. Wala akong kaalam-alam, love. At yung pera, para din pala yun sa mama mo. Alam ko na ang lahat, Liana. And I'm so fucking stupid to hurt you without even knowing na nagsasuffer ka na deep inside. Hindi na namalayan pa ni Liana ang tumulo niyang luha. Hindi na rin niya napigilan pa ang humikbi. Ikaw kasi, ayaw mo lang maniwala sa akin na hindi kita niloloko. Paggalit na sabi niya, kahit na umiiyak pa rin. I know, and I'm really sorry about that, love. Alam mo naman ang Pasko sa sarili kong ina, hindi ba? Hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos nang makita kita may kasamang ibang lalaki. Patawarin mo sana ako, mahal ko. Kinabig siya ni Rover palapit sa katawan nito at niyakap na mahigpit. Umiiyak pa rin siya at nandoon pa rin ang sama ng loob niya sa kasintahan, kaya hindi mapigilan ni Liana na suntok-suntukin ng dibdib ng binata. Buong akala niya talaga ay tuluyan na silang hindi magkakaayos ng kanyang kasintahan. Sige lang, love. Okay lang kahit saktan mo ko. Suntukin. Tatanggapin ko yan lahat dahil alam kong may kasalanan ako. Pero sana, kapag handa ka na't wala na sama ng loob sa akin, sana patawarin mo ko. Babawi ako sa iyo, Liana. Pangako. Kahit habang buhay, babawi ako sa iyo. Hindi mo kailangan bumawi, Rover. Kahit kailan, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Humihikbing sagot niya. Lumayo ng konti si Rover sa kanya at hinaplos ang pisngi niya habang tinititigan pa rin ang luhaan niyang mga mata. No, love. Babawi ako sa'yo. Tama lang na bumawi ako dahil sa dami ng mali kong ginawa. Yung mga paulit-ulit na proposal, yung mga inuutos ko sa'yo kahit na hindi mo naman trabaho. Ginawa ko lang yun dahil galit ako sa'yo. No. Umiling si Liana. Ginawa mo yun kasi nasasaktan ka. Pareho lang tayo nasaktan, Rover. Pero ang mahalaga ngayon, nandito na ulit tayo. Ipinapakita at ipinaparamdam natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. At sapat na sa akin yun ngayon. Ngumiti sa kanya si Rover at agad na sinakop nito ang kanyang labi kung saan ay mabilis naman niyang tinugon yun. Kahit na patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang luha, hindi siya huminto na sabayan ang bawat paghagod ng labi ni Rover sa labi niya. Mas mabagal na yun ngayon at punong-puno ng pagmamahal. Tumagal din ng ilang minuto ang halikan nila bago sila naghiwalay. Pinahid pa ni Rover ang luha sa kanyang pisngi. Ngayon, hindi mo na kailangang harapin pa ang mga problema mo na mag-isa, love. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan at hindi ko rin pababayaan si Tita Jana. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rover. Nagyakap sila ng mahigpit at patuloy pa rin na humihingi ng tawad sa isa't isa. Paglipas lang ng ilang buwan, recovery na ang mama niya sa sakit nitong cancer. Nag-leave na rin siya sa trabaho dahil ilang buwan na lang ay manganganak na siya sa panganay nilang anak ni Rover. Nagbunga ang araw-araw nitong pakikipagtalik sa kasintahan na kahit konti ay wala naman siyang reklamo.
Pareho silang excited sa paparating na bagong blessing sa buhay nila. Isang mainit na yakap ang natanggap niya mula kay Rover habang pinagtitimplan niya ito ng kape. Yun na lang kasi ang tanging naaambag niya sa buong araw na nasa trabaho ito. Ayaw rin naman siyang pasamahin ni Rover sa opisina dahil mas gusto nito na magpahinga na lang siya sa bahay kung saan ay hindi na rin siya umangal pa. After you gave birth to our child, marry me, my love. Halos matapon ni Liana ang kape sa sobrang gulat. Agad niyang hinarap ang kasintahan kung saan ay bubuka pa lang sana ang labi niya para magsalita, pero hindi niya natuloy yun dahil sinunggapan na siya nito ng halik. Noong una ay lumalayo siya dahil gusto niya nang sagutin ang sinabi nito, pero mas lalo lang dumiin ang halik sa kanya ni Rover. Hindi ito tumigil hanggat hindi sila nakakapusan pareho ng hininga. Nang matapos ang halik, ngumiti sa kanyang kasintahan. You don't have to answer. Alam ko naman na pakakasalan mo talaga ako eh. Bukod sa alam kong mahal mo ko, hindi rin naman ako papayag na humindi ka. Wow! Nagtanong ka pa kung ayaw mo rin palang marinig ang sagot ko. Hindi naman tanong yung sinabi ko. It's a command. Marry me. Fine, pakakasalan din naman talaga kita. Naging mas malawak ang ngiti ni Rover sa kanya at muli siyang hinalikan. I love you, love. Bulong nito sa pagitan ng halik. And I love you too, love. Tugon din ni Liana bago niya tuluyang ipinulupot ang kamay sa leeg ni Rover. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na nga si Liana. Naghintay lang sila ng 6 na buwan at pinakasalan na nga siya ni Rover. Gusto nga niya sana na next year na lang ang kasal nila, pero masyado nang hindi makapaghintay ang asawa na mapakasalan siya, kaya tinodo na nito ang kasalan nila makalipas lang ang 6 na buwan na yon. Agad siyang sinunggaban ng malalim na halik ng asawa na agad naman niyang tinugon pero pinutol din niya agad. Bakit, love? Bakit ayaw mo ng kiss ko? Honeymoon naman natin ngayon ah. Sumimangot ang asawa niya sa kanya nang putulin niya na nga agad ang lumalalim nilang halik. Naalala ko kasi si baby eh. Gusto kong tawagan muna si Liam, love. Pwede bang tawagan muna natin siya? Gusto ko lang malaman kung sapat pa ba yung gatas na naiwan natin. Suhestyon niya dahil gusto niya na ulit makita ang anak nila na nasa pangangalaga ngayon ng mama niya dahil nagha-honeymoon nga sila ngayon sa Paris. Bakit? Kung hindi na kasya, babalik na tayo sa Pilipinas? Tanong ng asawa na halatang nagtatampo na ang tono ng pananalita. Pwede ba? Birong tanong pa ni Liana sa asawa. Lumayo na nga ang asawa niya sa kanya at nag-cross arms na rin at saka sumimangot. Natawa na naman siya sa kakyutan ng asawa. Ikaw lang naman kasi nagpumilit sa honeymoon na to eh. Sana sa Pilipinas na lang tayo nag-honeymoon. Total, hindi naman ito yung first time natin. Hindi na rin naman alam ng pagkalalaki mo kung saan niyang lugar ipapasok yan. Sa butas ko pa rin naman yan ipapasok. Biro niya sa asawa. Nang mapansin niyang hindi ito natawa sa biro niya, isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya. Pero dahil nandito na rin naman tayo, sige na nga, itodo na natin to. At siya na mismo ang unang pumatong sa kanyang asawa at sinunggaban niya ito ng halik. Tumawa pa si Rover sa kanya noong una pero agad din itong tumugon sa halik niya. Pareho nilang in-enjoy ang kanilang honeymoon ng gabing yon at hindi sila tumigil hanggat di napapagod ang kanilang mga katawan. Alright mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you all for listening. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. This is Kulay TV saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care.